At ito na pala ang ating continuation ng ating Khao Yai trip noong Sunday, guys. Kung napapanood nyo ang unang part, alam nyo na kung gaano kasaya ang biyahe namin ngayon. Samahan nyo ulit kami habang tinutuloy namin ang aming adventure. Pagkatapos namin manggaling sa alpaca farm, nalaman namin na 1 minuto lang pala ang layo ng susunod na destinasyon. Kaya naman hindi na namin pinalagpas ang pagkakataon na to. At alam nyo, nagdadalawang isip pa talaga kami kung papasok ba kami dito, guys, kasi parang pangbata araw. Pero tingnan nyo naman ang kasama namin, opposite na opposite sa bata yung pinasyal namin. Kaya nagtanong muna sila kung magkano ang entrance fee, at guys, mura lang pala, 50 baht lang, at libre pa ang senior citizen. At ayan, guys, may nakita kaming mini train adventure dito, kaya nagbayad na rin sila. Yes, guys, silang nagbayad, at sa trip na to wala talaga akong binayad dahil libre lahat. At kung hindi ako nagkakamali, nag-additional lang ata sila ng 40 baht each para makasakay sa train. At sinabihan ko pa talaga si tatay, guys, na siya na lang magdadrive kasi nga sa pagkaintindi namin may 15 minutes pa raw ang hintayan, kaya kampante pa kami. Akala namin may oras pa, pero guys, biglang 1 minute lang andar na agad. Kaya ayan, guys, sumakay na kami ng dali-dali bago pa kami maiwan. Char. At heto, habang nakasakay na kami sa mini train, parang may biglang nagbago sa pakiramdam namin. Parang nabuhayan kami, parang bumalik kami sa pagkabata, yung simpleng saya na matagal mo nang hindi nararamdaman. Walang stress, walang iniisip, walang problema. Para kaulit batang naglalaro at nag-i-enjoy sa bawat sandali, guys. Habang umiikot kami, napapangiti na lang kami sa isa't isa. Sabi namin, uy, ang saya pala dito, no? Yung akala namin kanina na parang pangbata lang, biglang naging isa sa pinaka-enjoy naming party ng trip. At doon namin na-realize na sulit pala talaga ang pagpunta namin dito, hindi dahil sa laki ng lugar o kung kaano ito kasikat, kundi dahil sa saya at experience na nakuha namin. Kaya guys, huwag talaga nating i-judge ang isang lugar base lang sa itsura, sa sabi-sabi. Minsan yung mga lugar nga na akala mong simple lang, sila pa yung nagbibigay ng pinakamasayang alaala, basta subukan mo muna. At habang papalapit na ang hapon, guys, mas lalo pang gumanda ang trip na to dahil sa sunset. Guys, ibang klase yung view, yung kulay ng langit, yung hangin at yung paligid, parang mas kumpleto yung experience. Habang unti-unti lubog-lubog ang araw, guys, mas lalo naming nararamdaman yung saya at yung peace. Yung tipong kahit walang sabihin, sapat na yung tanawin. Doon mo masasabi na minsan, sapat na yung simpleng sandali para maging memorable ang isang biyahe. Kaya sabi namin, perfect ending talaga ito para sa araw na to. Simpleng trip lang, pero puno-puno ng tawanan at alaala na siguradong babalikan namin. Dati, guys, nakikita ko lang talaga ito sa TikTok at sa iba't ibang social media. Sabi ko nga, ang ganda naman dito, gusto kong pumunta. Kaso alam nyo naman, hindi ganun kadali makarating dito, guys, kapag wala kang sariling sasakyan. Ang hirap talaga, parang halos walang commute papunta dito. Kaya sobrang thankful talaga kami sa aming mga fair godmother na bigla nilang mag-imbita. Wala to sa plano, biglaan lang, pero ayan, nandito na kami, guys, at kahit walang ligo ang Disney Princess, for the gala pa rin talaga. Hindi namin pinalampas ang pagkakataon, at ayan, napunta pa kami sa lugar na matagal ko nang gustong puntahan. At minsan talaga, guys, na yung mga spontaneous na lakad, sila pa yung nagiging pinaka-memorable sa lahat. At tingnan nyo, guys, may pa-bubble effect pa sila na may matching sunset. Guys, grabe, ang ganda talaga na eksena, parang nasa pelikula. At yes, nagiging videographer ko na rin pala ang aking fair godmother sa trip namin dito sa Khao Yai. Kaya shout out sa iyo, Ma'am Shi. Salamat sa tiyaga at sa magagandang kuha. At para sa dagdag na impormasyon, guys, hindi lang pala ito pang tourist spot. Resort din pala ito, guys. At alam nyo ba, ang theme nila ay mini Europe vibes. Yes, para ka talaga nasa Europe kasi yung design ng mga hotel nila, yung kulay, pati yung architecture. Talagang feel mo na nandyan ka na sa Europe mismo. Kaya sa mga gustong magpunta sa Thailand, isalin nyo talaga sa bucket list ang Khao Yai. Bukod sa resort na ito, isa rin ito sa pinaka-popular na lugar sa Thailand dahil sa dami ng magagandang tourist spots, especially mga cafe at iba pang Instagrammable spots. Talagang sulit yung biyahe nyo, guys, at kung mahilig kayo sa travel at magagandang views, makikita nyo dito yung perfect mix ng nature, adventure at European vibes, lahat sa isang lugar lang. Fast forward, guys, akala ko magtatapos na ang aming trip sa lugar na ito, pero dahil minsan lang makapunta si tatay dito sa Thailand, sinulit na talaga namin bawat sandali. Gusto namin makita at ma-enjoy lahat ng pwede naming maranasan sa isang araw lang. At dahil madaanan na rin namin yung mini Italy pa uwi, ayan, agad-agad kaming pumunta. Alam nyo na siguro, nakita nyo na rin ito sa vlog ko at sa mga posts, pero iba talaga kapag personal mong mararanasan. Ang ganda, ang detalye ng lugar at yung vibe, parang talagang napunta ka sa Europe mismo sa gitna ng Thailand. Hindi lang ito basta sightseeing, ang saya ng bawat step namin habang naglalakad sa mga European style streets, habang makikita mga cute na buildings, cafe at mga ilaw na naglalaro sa gabi. At hanggang dito na lang, guys. Salamat sa panonood and see you in my next mini vlog. Kapuna ka!